Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-convene na bilang impeachment court ang Senado para litisin si Vice President Sara Duterte. Ipinapatawag ng impeachment court ang bise. Binigyan din siya ng 10 calendar days para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Nanumpa na rin ang 23 senator judge ng impeachment trial maliban kay Senador Bato de la Rosa na absent. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Bel, Vicky, Emil, naging matiwasay po at mabilis ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. At agad nga pong iniutos ang pagpapalabas ng summons para ipatawag si Vice President Sara Duterte sa harap ng impeachment court. Sa pagsusuot ng kanilang mga maroon na robe, nagbago ang persona ng mga senador na ngayon ay uupo ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano. Nanumpa na rin si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer sa paglilitis. Kasunod nito ang panunumpa ng mga senador bilang mga senator judge. Pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. Ngayong nabuo na ang korte, ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte at pinasasagot sa impeachment complaint sa loob ng 10 calendar days. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant-at-Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. Bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution para magkomento sa magiging sagot ni Duterte. Pag nakasagot na ang lahat, itatakda na ang pre-trial. Pagtitiyak pa ni Cayetano, magpapatuloy ang regular na trabaho ng mga senador, kaya aayusin ang kalendaryo nila para sa impeachment trial. I approached members of the minority of the Senate, and later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together. And in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Ayon na rin nga po sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang susunod po nating aabangan ay yung pagsiserve ng summons kay Vice President Sara Duterte. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court at sa ilalabas nitong writ of summons, sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na susunod sila at maghahain ng angkop na tugon alinsunod sa konstitusyon at mga alituntunin. Hindi nila muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Present si Senator Robin Padilla sa Senado habang absent si Senator Bato de la Rosa kahit sinasabing magkasama silang umalis ilang oras matapos magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. Bago mawala, umamin si de la Rosa na lumutang siya para maging ika-13 boto ng bagong mayorya at mapalitan ng liderato ng Senado. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, dumalo nga sa sesyon dito sa Senado si Senador Robin Padilla. Marami tayong tanong sa kanya, lalo't siya raw ang huling nakasama ni Senador Bato de la Rosa bago nga ito makaalis dito sa Senado at ngayon tila naglaho na namang parang bula.
Senator Ligarda, Senator Marcoleta. Matapos pumasok noong Lunes para makuha ni Senate President Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Senator Bato is absent. Okay, with 23 senators present, the chair declares presence of a quorum. Absent muli si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenaryo ng Senado kanina. Pero present si Senador Robin Padilla, ang sinasabing kasama ni de la Rosa na umalis ng Senado madaling araw ng Huwebes. Yun lang, matipid ang kanyang sagot sa aming mga tanong. Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato? Tatlong gabi kami magkasama. Totoo bang magkasabay kayong umalis dito? Nung Wednesday ng madaling araw, Thursday na ng madaling araw? Mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. Batay sa official report sa investigasyon ng mga pangyayari na nakuha ng GMA News, sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sa mga oras na iyon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binanggit sa official report. Sir, ikaw daw nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon. Tinanong din ang senador sa kumalat na usap-usapang namataan siya sa Ninoy Aquino International Airport noong Huwebes. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Sa gitna ng lahat ng ito, naniniwala si Padilla hindi aalis ng bansa si De La Rosa. Hindi gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Sir, can you Wala akong idea. Sabi ng National Bureau of Investigation, isa si Padilla sa person of interest kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa. Ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Nang tanungin ko siya kung nakapag-usap na ba muli sila ni De La Rosa. Nakausap niyo na ulit siya? Sen Bato? Yan ang mahirap sagutin. Sa panayam ni Jessica Soho noong Miyerkules, sinabi ni De La Rosa na lumutang siya sa Senado matapos ang 6 na buwang pag-absent dahil tinawagan siya ni Cayetano. Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sa butuhan. Tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. Pwede ho malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Pero nagulat daw siya nang may naghihintay na sa kanyang mga tauhan ng NBI. Pagpasok ko, doon sa pintuan, may sa gilid may mga nakaupo. 2 babae, tsaka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Alam niyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay, kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Mel, maaga pa ay nakausap naman natin ang abogado ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Talagang wala daw silang ideya kung nasaan ngayon si Senador Bato. Narito daw sila sa Senado dahil nga ginagawa naman nila yung magiging reply nila doon sa sagot ng Office of the Solicitor General doon naman sa hiling ni Senador Bato sa Korte Suprema na ibasura o harangin yung ICC arrest warrant laban sa kanya. Yan ang latest. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa puntong pong ito, makakapanayam natin live si Senator Robin Padilla. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi po, Tita Mel. Thank you very much, Senator. Once and for all, can you confirm po yung mga ulat, mga sabi-sabi dyan? Kayo daw yung kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pag-alis sa Senado. Kayo pa raw yung nagmaneho ng sasakyan palabas. Bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Senator, ano po ba totoo, sir? Tita Mel, ano po kasi ang sabi po ng mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official
official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang Meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV, nakunan kasi ng GMA News palabas ng Senado, bandang alas 12:30 ng madaling araw. Nung Huwebes po, nung May 14. Ang plaka po niyang sasakyang puting yan, although binlur namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato. Paalis ang Senado. Batay sa report yan na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Kotse niyo pa ba yan? Upo ba yan? Ay, opo. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, Yan ho ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Fortuner lang. Kasakay ho ba yan nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Opo, kayo ba nakasakay doon? Na kotse ko po Sir, yan. Sir, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po para... Okay. Ano po, Tita Mel? Ito pa isa. Batay din po sa impormasyon binigay sa GMA News. Magkasama daw po kayo ni Senator De La Rosa bago siya nawala at umalis ng Senado. Pumasok daw po kayo sa kanyang tanggapan bandang 1:20 a.m. At nagtagal po kayo doon ng 20 minuto. Oo, hindi. Senator. Nako, Tita Mel, 3 gabi po at 3 araw po kaming magkasama ni Senator Bato dito. Habang dito nandyan po kami siya. natutulog. Habang nandyan siya, magkasama kayo. Meron po ba kayong napag-usapan? Opo. Meron ba siyang... Yung mga ganyang tanong po, pwede po natin sagutin yan. Opo. Okay, good. Meron po ba siyang pahiwatig sa inyo noon tungkol sa kanyang balak na pag-alis sa Senado? O anong gagawin niya? Anong posisyon niya? Paano? Anong mangyayari? Tatanggapin ba niya yung nalaman ba ninyo yun? Sinabi ba niya na hindi niya tatanggapin yung warrant of arrest kung siya ay sisilbihan nito? Senator Padilla. Can I repeat the question? Talagang patungkol po dyan sa... tungkol po dyan sa warrant arrest ng ICC, ay hindi po namin talaga tinatanggap yan. At malinaw naman po, na ang posisyon po ng Senado, ng aming mayorya sa ngayon, ang hinihintay po namin ay yung warrant of arrest ng local court. Kasi meron po kaming resolusyon patungkol dyan. At yan po ay talagang pinangahawakan po namin. Tsaka hanggang ngayon po, sa mga oras na ito, hindi po namin sinasabi na kailangang pang tumakas si Senator Bato dito sa Senado. Kasi nga po, wala namang warrant of arrest galing po sa local court. Alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Senator Bato? Nagkausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... hindi, sabi niyo sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan Sir. Yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, pasensya na po. Kaya na itatanong sa inyo. Opo. Oo. So, 3 araw kayo Ako po magkasama. yung humingi ng pasensya sa ating mga... Oo. Ay, hindi po ba... Opo, 3 araw, 3 gabi po kami na magkasama. Opo. Ay, hindi po ba overnight lang si Bato? Si Senator Bato sa Senado? Overnight lang? Hindi po. Hindi ba? Hindi po, magmula po Lunes. Mula po Lunes hanggang Miyerkules po kami. Nandito. Ikaw po ngayon tinuturing ng NBI na person of interest sa paglaho ni Senator Bato. Ano po reaction nyo dyan, Senator Padilla? Person of interest. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan... Yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon.
Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kaya naman po, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga kababayan dahil naglahad po ang NBI na tayo po ay person of interest. Ibig sabihin, kailangan po lahat ay opisyal ng pag-usapan. Ayun. At kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon. Ganon po ba, Senator? Ay, wala po akong record ng pagsisinungaling. Okay. Wala po akong record ng pagsisinungaling. Yan. O, saasahan Ang ngayon record ng ko po taong sa bayan yan. Ako po Opo. ay rumispeto sa batas ng Pilipinas at ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Hindi po ako, wala po akong record ng pagsisinungaling. Opo. Sa ibang topic naman po, sir, ha? Hindi mapag-usapan kasi. Nung nakaraang linggo rin, sinabi ninyong sasampahan nyo ng reklamo sa Ethics Committee si Senator Kiko Pangilinan. Dahil nga sa pagtataas ng boses sa inyo sa gitna ng diskusyon sa plenaryo. Ang sabi po ninyo ay nagkagirian daw kayo sa Senate Lounge. Nagkausap na po ba kayo ulit ni Senator Pangilinan? Sir? Ay, usapang lalaki po yun. Wag na lang po natin Ay. pag-usapan dahil mga lalaki po kami. Mas maganda, iwasan na lang po natin yon. Antayin na lang po natin yung aming mga reklamo na lang po sa Ethics Committee. Pero kamusta po ang working relationship ninyo with Senator Pangilinan ngayon? Lalo na, yan, nag-convene na yung impeachment court. Wala po akong naging problema. Wala po kaming problema ni Senator Kiko Pangilinan sa usapin po ng aming mga bills, sa aming mga panukala, sa aming mga resolusyon. Wala po kaming problema dyan. Okay po kami dyan. Nagsusuportahan po kami. Yun lamang pong pagsigaw niya, yun lamang po nagkaroon ng problema. Opo. Dito po naman sa usapin ang impeachment trial ng BICE. Naalala po namin nung isang taon tumanggi kayo nun magsuot ng maroon na robe ng isang senator judge, hindi ba? Pero ngayon po, nakita namin nakasuot na po kayo ng robe. Ano po ba nagbago? Bakit ngayon nagsuot kayo? Noon dati ayaw ninyo. Go ahead, sir. Ayaan po tayo po ay sumusunod kung ano po ang pahayag ng ating Senate President ngayon. Kasi noon po, nung hindi po ako nagsuot ng robe, ang gusto ko po kasi, dismiss yan. Hindi po nangyari yung dismissal, na nangyari, table lang. Kaya po, hindi ako nagsuot. Pero ngayon po, iba po ang usapan ngayon dahil ang SP po namin nagsabi mismo na kailangan na namin i-convene. Kung hindi naman po kami ang mayorya ngayon, iba din po ang mangyayari, siyempre. Hindi din po ako papayag na hindi kami makapagtalumpati man lang. Pero dahil ngayon po ay ang amin pong SP ang mayorya at siyempre po kung ano po ang sinabi ng aming SP ay susundin po natin yan. Senator, isa po kayo sa mga kilala ng publiko na kaalyado ng mga Duterte. Paano nyo kaya babalansihin yan, yung pagiging kaalyado ng BICE at pag-upo naman bilang isang senator judge? Paano hong mabalansihin yun? Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan. Ay? Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan dahil tayo po ay judge na po ngayon. Tayo po ay nagkuha na ng oath kanina, tumanggap na po tayo ng oath. Wala na po tayong pwede pang sabihin patungkol sa impeachment, kundi antayin na lang po natin yung binigay na 10 araw sa Vice President at ganun din po yung 5 araw sa prosecution. Edi, magpapasalamat na lang po kami sa inyo. Magandang gabi po, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Tita Mel. Good night. Sa ibang balita, patay ang isang ginang matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato ang kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal. Sugatan naman ang 2 niyang anak. Nakatutok doon live si Rafi.
Emil, hirap pa ngayon tanggapin ng pamilya ang nangyari sa kanilang ina ng tahanan na namatay nga sa isang aksidente dito sa Rodriguez, Rizal. Gayunman, bayani ang turing nila ngayon sa ina na isinakripisyo ang sarili, alang-alang sa mga anak. Sa laki ng tipak ng bato na tumama sa tahanan ng pamilya Ramos, butas ang magkabilang pader ng kanilang sala. Ang mga aparador at divider sa bahay nagkapira-piraso. Nangyari ang insidente sa Sitio Macopoy, Barangay Mascap, Rodriguez, Rizal, pasado alas 5 ng umaga kahapon matapos ang katamtamang buhos ng ulan. Mula sa gilid ng matarik na bundok na ito, bumulusok yung malaking tipak ng bato at tumama dito mismo sa sala ng bahay ng pamilya Ramos. Dito nakahiga yung mga bata, yung dalawang bata, at naitulak pa raw sila ng kanilang ina papunta dito sa gilid kaya hindi sila tinamaan. Pero dahil sa ginawang yun ng ina, yung nanay, yung napuruhan, at dito na siya tinamaan. Makikita pa yung dugo rito hanggang sa dumiretso yung bato dito sa labas ng bahay at tumigil dito sa pader ng kanilang kapitbahay. Matindi ang naging tama sa paa at katawan ng ina na kinilalang si Rizel. Isinugod pa raw siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ang dalawa naman niyang anak na kanyang iniligtas, nakabalik na sa kanilang lugar matapos gamutin ng kanilang mga sugat. Ayon sa nakaligtas na anak, may narinig na raw ang mga kaanak nila at kapitbahay na tila bumabagsak na bato, kaya sinigawan sila. Yung narinig din ni mama na sumisigaw dito, ginilid niya kami dalawa, tapos babalikan sila ate. Paglabas niya, nagulungan siya ng bato. So nailigtas muna kayo? Opo. Ang dalawa pang kapatid na babalikan sana ng ina, walang tinamong sugat sa insidente. Ang padre de pamilya, nasa trabaho raw nang mangyari ang insidente. Hirap pa raw siyang mapasok ang kanilang bahay kung saan nangyari ang insidente dahil sa sakit na nangyari. Mahirap po kaya hindi nga namin alam po kung saan kami titira kasi binawal na rin ang dinner po. Ang ina ng biktima na nakatira rin malapit sa tinamaang bahay, narinig pa raw ang sigaw ng anak. 2 beses siya nagsigaw. Yun lang, ang pakarinig ko sa boses niya, wala na. Yung pala, na siya. Wala na talaga. Ngayon lang daw nila naranasan ng ganitong insidente mula nang tumira sila rito noong 2012. Sa inisyal na pagsusuri ng barangay, may mga bato pa sa taas ng bundok na posibleng dumausdos din. Kita sa drone video ito ang malalaking tipak ng bato sa taas ng bundok. Kaya payo ng mga opisyal ng barangay, mag-evacuate muna ang mga residente habang hindi pa ito nakikita at naa-assess ng DENR. Sa ngayon po, delikado talaga. Kaya sa ganitong oras po, lalo sa gabi, wala po sila dito. Emil, nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya Ramos dahil bukod sa namatayan na ng ilaw ng tahanan, ay hindi na nga sila pwedeng bumalik doon sa kanilang bahay matapos yung insidente. 5 yung iniwang anak nitong si Rizel. Ang pinakabata rito ay 2 taong gulang lamang. Yan ang latest mula dito sa Rodriguez, Rizal. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nauwi sa madugong barilan ang halos 8 taong alitan ng magtiyuhin sa Batangas. Patay ang tiyuhin na una umunong bumunot ng baril habang sugatan ng pamangkin niyang dating pulis. Nakatutok si June Veneracion. Biyernes nang magtalo ang 2 lalaking ito sa Padre Garcia, Batangas. Maya-maya pa, ang palitan ng salita, nauwi sa palitan ng bala. Nagantihan ng putok ng lalaking naka-gray, isang dating pulis. Ang nakaalitan niyang tiyuhin na siya namang nakapula. Bumagsak ang huli habang napaupo ang dating pulis dahil sa mga tama ng bala. Pareho silang duguan, pero mas malala ang tama ng nakapula. Napasugod ang asawa at anak na nakabarilan ng dating pulis. Pareho silang dinala sa ospital, pero hindi na umabot ng buhay ang isa. Yung atin pong retired police ay nakatamo po ng 5 tama ng baril po. Isa po sa balikat, isa po sa 2 po sa dibdib, isa po dito sa tagiliran, at saka isa po sa binti. Ongoing pa po yung treatment and unstable pa po. Isa po sa involved. We are still waiting for the result of the autopsy po. And yun po, patay din po. Dead on arrival din po. Sa investigasyon ng PNP, lumabas na 2018 pa unang nagkaalitan ng magtiyuhin at mula noon ay lumala ang lamat sa pagitan nila. Pareho naman silang nakainom ng magbarilan itong Biyernes.
12 ang balang pinakawala ng dating pulis gamit ang .40 caliber pistol. 6 naman ang pinutok ng kanyang napatay na tiyuhin. According sa family, ma'am, madalas naman po silang halos nasanay na mayroong may sagutan. Dito lang po talaga time na may firearm po. Lisensyado ang baril ng dating pulis habang inaalam pa kung may legal na papeles ang gamit ng napatay niyang tiyuhin. Sabi ng PNP, malinaw na self-defense ang ginawa ng dating alagad ng batas. Makikita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect. Meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself. Bagaman sa inisyal na assessment ng PNP ay self-defense ang ginawa ng dating pulis, nasa desisyon pa rin daw ng pamilya ng napatay kung magsasampa sila ng kaso. Hihintayin daw muna ng pamilya na matapos ang libing bago sila magdesisyon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.